Kasi dapat mag-ingat si Pastor Kibuloy doon sa mga vloggers na nagpunta sa Davao. At siguro, instead na magtiwala sa mga vloggers, magtiwala sa abogado. Ingat po kayo sa mga vloggers. Ha? Lalo-lalo na yung nagpunta dyan. Kayong mga nagpunta sa Davao. Ang tanong, sino magsasabi kung sino dapat paniwalaan na vloggers o hindi? Eto, pakinggan nyo tong tao na to. Siyang nakakaalam kung sino ang dapat pagtiwalaang vlogger at yung mga hindi dapat pagtiwalaang vlogger. Mga anti-Marcos vlogger or followers nila ang pwedeng lalong makasira at hindi makatulong sa maraming mga kasong kinakaharap ngayon ni Apollo Kibuloy. Kaya ko po ito binabanggit na ganito kasi ang lumalabas, pinaniniwalaan at pinagkukunan ng impormasyon ni Kibuloy ay mga vlogger anti-Marcos. Yun! Sino naman nagsabi sa iyo na ang pinapaniwalaan ni Pastor Kibuloy, ay makakapagbigay ka ba ng facts na ang pinapaniwalaan ni Pastor Kibuloy ay ang mga vloggers? Meron ka bang katunayan o haka-haka mo lang yan? Ha? Sige. Sabihin, ito yung mga vlogger na walang nakitang maganda, lahat ay masama at sumisilip ng lahat ay negatibo laban kay Pangulong Marcos. Ay, excuse me, hindi po ganyan ang Banateros Brothers. Kaya nga minsan napagkakamalan pa nga kaming bayad eh. Hindi po namin naging ugali yan. Sabi ko nga sa inyo, magpakita kayo sa akin ng kapuri-puri kay Marcos. Nauna, pupurihin ko. Nauna. Magpakita kayo ng kapuri-puri kay Tambayuda. Nauna, pupurihin ko. Hindi po ganyan ang Banateros Brothers. Hindi po ganyan si Coach Soli. Hindi po kami ganyan. Lahat masama? Hindi. Pinupuri namin. Kayo testigo. Yung matagal nang manunood kay Coach Oli, kayo testigo. Pinupuri namin yan paminsan. Pinipilit namin. Kaunti nga lang. Kaunti lang yung kapuri-puri eh. Pilit pa nga eh. Pilit. Ang hirap. Nagsisinungaling ba ako? Check my live. I challenge you guys, check my live. Hindi po kami ganun. Pinupuri namin. Patas kami, Abe, hindi katulad mo. Hindi naman kasi kami yung mga rebelde puro negative. Kahit sino umupo, negative sila eh. Nakalimutan itong mga vlogger at nakalimutan din ni Kibuloy na ang kanyang kaso ay nasa korte. Hindi na politika ito. Kaya yung pagkampi sa kanya, anuman ang kapalit na ginagawa ng mga vlogger, delikado yan. Ako, ang advice ko... Ano yung sabihin delikado? Kung nasa husgado na ito, dapat patahimikin mo na si Risa. Hindi na niya pwedeng imbestigahan sa Senado. Naniniwala ko, mas damihan mo Kibuloy na marami kang kakamping abogado na magtatanggol sa iyo. Mas makakatulong. Coming from Pero whom? yung... Kanino galing? Damihan mo ang abogado mo at hindi ang vloggers. Tama naman, di ba? Pero kung coming from you, dapat pang pagkatiwalaan sinasabi nito. Abangan ninyo ha. Yung payo ba nitong taong ito, dapat paniwalaan ni Pastor Kibuloy. Kayo humusga ha. Tutuloy natin. Kayo ang huhusga, hindi ako. At magdagdag ka ng mga vlogger na magtatanggol sa iyo, kalaboso ang aabutin mo. Kasi ang media... Halatang inggit ang gago. Inggitong. Ayaw niya yung mga vloggers eh. Pero siya, tanay, tanggol ng tanggol. Teka muna, hindi ka na broadcaster, vlogger ka rin. Uy, tumingin ka sa salamin. Baka nakakalimot ka. Wala ka na. Ampalaya animal. Tingin konti sa salamin. Hindi porket naka-necktie ka, broadcaster ka. Social media, especially ang vlogger, hindi yan husgado. At hindi yan papakinggan ng husgado. Sinabi ba namin pakinggan kami ng husgado? Nagbibigay kami opinyon. Kaya nga sabi ko dalhin sa korte. Korte ang uhusga. May sinabi ba kami husgado? Kami nga convince sa korte biksan eh. Bakit sa Senate? Bakit sa Kamara? Gunggong to kulang sa research. Ng korte. Malamang makasira pa pag tumalakay sila ng mga isyo na may kaugnayan sa kaso. Kaya yung mga fake news, paninira, nang i-impluensya, para siraan ang ating gobyerno, ginagamit lang kayo. Naggagamitan kayo. Ginagamit ka nito mga vlogger na ito sa kanilang mga interes. Kita mo. Alam mo ba't niya nasasabi? Takot sa sariling muntutong tao na ito. Bakit? Yung lumabas sa bibig niya, naggagamitan kayo. Gawain niya kasi. Kaya alam niya. Gawain mo.
Ako, never ako magiging traidor. Sabihin ko na ngayon, because I know for sure. Magkaiba man kami ng direksyon ng SMNI, magkaiba man kami ng direksyon ng Pastor Kibuloy, babanatan ko yung issue. Pero hindi ko pe-personalin. Hindi ako magbabagsak ng mic dyan. Hindi ko sila babastusin. Halimbawa, kumampi sila kay Aimee, ayaw ko kay Aimee. Sasabihin ko, mali ka dyan. Ayaw ko, eto bakit hindi tayo kay Aimee? Ang focus ko kay Aimee. Hindi ako mamemersonal. Hindi ako bastos. Kasi imposible naman eh. Yung mag-asawa nga nag-aaway eh. Pero pe-personally mo ba yung asawa mo? Eh pag pinersonal mo yung gago ka talaga. Ulitin ko, kami nga ni Banat Bay, nagkakaiba kami eh. Walang masama doon. Normal yun. Pero yung babastusin mo na, ay hindi normal yun. Wala kang aral nun. Palit niyan, hindi ko rin alam. Kasi mula nang mag-imbita kayo at magpunta dyan sa Davao, yung mga vlogger na Ako, kita mo? Oy! Pakisabihan mo yung mga vloggers na nagpunta sa Davao, ha? Nako, Pastor Kibuloy, mag-iingat ka sa mga vloggers na nagpunta sa Davao. Mag-iingat ka dyan. Coming from whom? Mike Abe, your best friend. Sa'yo pa nang galing talaga, no? Hoy, inggit ka, no? Hindi, kayo humusga. Yung ginagawa ba niyang hindi may pagkabiter? Inaawat niya sarili niya eh. Hindi niya pinupuna. Ngayon, lumalabas na ng kusa. Talagang yun, dapat ako yung nasa Davao eh. Bakit kasi si MJ Mondihar yung nando doon? Sila Admar. Hindi, hindi ko nakita si Admar. Si MJ. Tapos mga vloggers. Kayo mga nagpunta sa Davao magsiayos kayo. ay nag-iingay para ipagtanggol ka. Sa tingin ko delikado. Again, ulitin ko, mas kailangan mo abogado para maging officer of the court sa korte bilang kinatawan mo. Hindi kasi nito kaya ng sabayan. Tama naman. Ba't hindi ka ba pwede kumuha ng abogado and at the same time may nagtatanggol sa yung vloggers? Bawal ba yon? O inggit lang yon? Yang mga vlogger, mga fake news, paninirang ganyan, hindi yan katanggap-tanggap sa korte. Yung sa'yo, hindi fake news. Yung mga nagpunta sa Davao, fake news. Kayo na umusga. Mas magpapalala yan. Maniwala ka. Pag hindi ka naniwala, iwan ko lang. Bahala ka. Ako naman. So, kanino ka maniniwala? Doon sa mga vloggers o kay Mike Abe? Pastor Kibuloy, kanino ka maniniwala? Kung maniwala ka doon sa mga yun, bahala ka. Sige, okay lang yun. Next, pakinggan natin. Kayo na umusga. Ay, sinasabi ko lang po yung mga pwedeng mangyari at nangyayari. Di ba? So, ganon. Kasi ang kanyang dating lalabanan ng gobyerno, hindi niya nirerespeto ang batas at posibleng gamitin niya yung mga social media. At ang source ng kanyang information ay galing sa mga anti-Marcos vlogger. Wala kang makukuhang kabutihan dyan. Negatibo. Ikaw ang magsasuffer dyan. Ikaw ang maiipit niyan bandang huli. Kanino siya hingi ng advice dun sa mga pro-Marcos? Huwag ka raw kukuha dun sa anti, dun sa pro. Kayo na umusga. Pastor Kibuloy, dun ka raw kumuha sa pro-Marcos. Kasi hindi ka naman maisasalba ng mga vlogger na yan. Hindi ka naman maisasalba ng mga pinanguhugutan mo ng impormasyon na yan. Pag nagkawindang-windang pa, nagkasanga-sanga pa yung statement ng mga tagapagtanggol mo at iba doon sa diskarte ng mga abogado mo, delikado yan. Mapapahamak ka. Ayan, di ba? Well, sana mayroong maglakas ng loob na kontrahin ang iyong pa-pride o prinsipyong ginagawa ngayon. Or sana ay maniwala ka sa mga advice ng mga matitinong abogado. Dahil ako naniniwala, hindi ka i-advise ng abogado sa kapahamakan mo. Hanggang alam nila yung batas, gagawin nila ang tamang proseso. Umaaray na si Abe, no? Umaaray na siya. Senyales na po yan, umaaray na siya. Pinalagay niya na sa abogado. I'm not saying na wag kumuha si Pastor Kibuloy ng abogado. Ang gagaling ng mga abogado niyan, sila Attorney Topacio. Tama yun. By all means, kumuha ka ng magagaling na abogado. Kasi mayaman ang kalaban. Pero nililihis niya na doon. Ayaw niya na yung mga vloggers. Bakit? Umaaray na. Umaaray na si Abe. Naharapin ang warrant of arrest. Harapin ang kaso sa husgado at yan naman ang sinabi mo. Dalhin sa korte at haharapin mo. Ngayon nasa korte na, tinataguan po pa. Kaya ang dating ngayon, hindi lang pagtatago, takas ka na. Wanted ka na, parang gano'n ang dating. Tumatakbo yung 10 days na ibinigay ng korte ng Davao sa Law Enforcement Agency, Police at NBI para hulihin ka. Pag hindi nahuli yan, ire-report uli nila sa korte
na hindi kanila nahuli. Then korte ulit na mag-decide kung anong gagawin. So walang katapusan yan. Okay? Palala ng palala. At siyempre, yung mga kaso mo sa Estados Unidos, hinihintay ka ron, mas matindi yun. Ngayon, nabalitaan ko, hindi naman pala ang Amerika ang dahilan kung bakit nadidelay, napupuspond ng ilang taon na ang paglilitis. Ang lumalabas ngayon, yung palang mga abogado mo ang nagpipetisyon para i-delay ang paglilitis, nabaliktad. Kita mo, gago. Gago talaga, no? Pasensya na po, ha? Oh, ang sinasabi niya, kaya daw na-delay yung problema sa Amerika, yung kaso niya sa Amerika ay kasalanan ng abogado ni Pastor Kibuloy. Ay kanina lang sinasabi mo, gago, kumuha ka ng abogado, hindi vloggers. Tignan mo, sarili mo kinontra mo eh. Sino paniniwalaan ng tao? Dati, halos himurin mo ang puwet ni Pastor Kibuloy. Pasensya na po, hindi ko binabastos si Pastor Kibuloy, ha. Kiss ass ka dati. Hindi ako nagsabi noon, kalat sa media, kalat sa social media. Halos purihin mo. Ganyan din ang ginawa mo kay Isko. Pinuri mo ng pinuri. Tapos nilaglag mo. Ganyan din ang ginawa mo kay Tatay Digong. Pinuri mo ng pinuri, tapos ginawa mong mangkanor. Tapos ikaw papaniwalaan. Ngayon lang sa isang vlog mo, in 8 minutes, kinontra mo sarili mo. Bahala siya, ika-copyright daw ako. Bahala siya, copyright mo. Gusto mo, magdemanda ka pa. Pahiram ng Raptor. Hindi, di ba? Kasasabi mo lang eh, kumuha ng abogado, tapos ngayon sinisisi mo yung abogado niya. Ano ba dapat gawin? Kulang na lang sabihin mo, ikaw pastor, magpasilya elektrika ka na, tapos ang usapan. Gawin mo yung ginawa ni Judas. Ilaglag mo na si Duterte, magkakapera ka pa. Iwan mo na yan. Kulang na lang ganun ang sabihin mo eh. Pero ang pinapalabas mo sa mga pronouncement mo, ang Amerika ang nagdi-delay sa iyong kaso, kalokohan yun. Yung iba naniwala doon. Sa Amerika, napakabilis ng paglilitis kasi jury doon. Ilang hearing lang doon, tapos na. Kanina mo naman nakuha yung balita, kasalanan. Lahat na lang kasalanan ni Kibuloy. Si Rizal, ang pumatay, si Kibuloy. Pambira na naman, no? At saka ayaw nila na matagal na kaso. Hindi naman katulad dito sa Pilipinas na naabot ng taon-taon, ng maraming taon bago matapos ang kaso. Sa Amerika, walang ganun. Mabilis, lalo na kung mga hindi naman sensitibo or may mga matibay na complainant, madali ang paglilitis doon. So nabaliktad, pinapalabas ng kampo nyo, ang Amerika ang nagdi-delay ng paglilitis doon sa maraming kaso. Sabi ni Kibuloy, 43 daw yung kaso sa Amerika. At meron siyang 20 abogado nag-aasikaso doon. Teka muna, parang baligtad. Kayo pala yung nagpipetisyon para i-delay. Naloko na. Anyways. Naloko na talaga. Pastor Kibuloy, ito ba, papaniwalaan mo? Hindi mo na malaman eh. Parang ayaw niya na lang tulungan, ayaw niya may tutulong kay pastor. Tinulungan siya ng abogado, galit siya. Tinulungan ng vlogger, sasabihin niya sa abogado ka pumunta. Oh, kapanipaniwala ba? Ay, wag kayo maniwala kay Coach Solly. Kayong tumingin. Panurin niyo yung sinasabi nitong mama na ito. So, update lang yan. Kung sino man talaga nagsasabi ng katotohanan dyan, ang matindi dyan, buhay na buhay yung mga complainant. Naghihintay yung mga complainant sa Amerika. At ang FBI, mabuti lang at balita ko kahit na yung mga complainant doon, na problema talaga, pero ngayon yata may trabaho na sila. Magaganda na rin ang buhay mula nang umalis sila yata sa inyong samahan o sa inyong relihiyon. Balita ko magaganda ng buhay. Yung iba nagkapamilya na, yung iba nagtatrabaho na. Ganyan mo din pinuri si Pastor Kibuloy dati. Pinuri mo ng pinuri yun. Pinuri mo rin si Isko. Pero willing pa rin umarap sa korte at papanagutin. Hindi ko na nga pinapatulan to eh. Kaya lang inano niya yung Davao. Sino ba nagpuntang sa Davao? Yung mga pro-Marcos ba? Pro-Tambayuda ba na vloggers? Pinunta niya yung mga vloggers nagpunta sa Davao. Sino yun? Iilan lang naman kami ron. Ganun po. Doon sa mga di umanid biktima. Mukhang mas marami yata yung complainant na Pilipino at ibang dayuhan nandun sa Estados Unidos kaysa dito sa Pilipinas. Kasi nandito ayaw magreklamo, iba't natatakot. Takot daw. Ewan kung bakit natatakot. Okay? Pero doon buhay. Ngayon, dito sa Pilipinas, ayan na ho. Ang hinihintay pa natin mga kaibigan, anytime po na lumabas kung ano man ang desisyon ng Judge RTC ng Pasig. Kasi yung pong sa Pasig ay qualified trafficking, non-bailable offense. Talagang kulong yung 6 dyan. 6 sila pati si Kibuloy. Okay, bilis ako. Paabutin mo ng 8 minutes. Pag nagkaroon ng warrant at nahuli sila. Mabigat po yung kaso sa Pasig kumpara dun sa... Gusto niya talagang ikulong eh. Yung sa Pasig eh. Doon hiniwalay eh, di ba? Dapat may kaso siya sa Davao. Pahihirapan siya sa Pasig. Doon daw yung mabigat. Tingnan mo na yung litanya. Isa niya kung saan siya patungo. Davao. Sexual harassment po yun sa Davao. Bailable yun.
Kaya nakalaya yung mga nag-surrender at nahuli, nakalaya yung 5, di ba? Pero yung sa Pasig, pag yan, hindi natin alam. At alam ko, naipal na nga sa korte, pero humirit daw umano yung mga abogado ni Kibuloy, kaya ho nabinbin ang paglalabas ng warrant ng RTC Pasig. Pag lumabas yun, ayan, magkakasunod-sunod na yan. Pero tapos na eh. Sinabi ni Kibuloy na hindi siya magpapahuli ng buhay. So kahit nagkaanong karami ng warrant, siya talagang hindi magpapahuli. Masyadong mataas ang pride niya. At kahit na anong gawin, hindi daw siya susurrender. So mabigat yan. Ano-ano nang masamang sinabi kay Pastor Kibuloy. Tapos siya ang nagpapayo kay Pastor Kibuloy. Tingnan mo kalokohan. So dapat paniwalaan ka ni Pastor Kibuloy, sinisiraan mo siya. Tingnan mo logic ng tao na ito. Abang, alam mo kung nag-surrender, voluntary na nag-surrender from day one, nakipag-coordinate sa mga kinaukulan from day one. Tapos na itong kasong ito. Malamig na yan. Pustahan tayo, the likes of Abe. Pag-upo ni Sarah, sip-sip to kay Sarah. Marami yan eh. Yung recruiter na vlogger, na nagre-recruit ng babayarang vlogger, tinan mo. Sila yan. Pag-upo ni Sarah, lahat yan. Baligtad kay Sarah, lahat yan. Abangan nyo ha? Kaya naman uminit. Dahil din sa kanya eh. Mataas ang pride. Fried chicken. Joke pambata, fried chicken. So, dapat bang paniwalaan? Talagang gusto mo lang ikulong si Pastor Kibuloy. Bakit? Sip-sip ka. Sip-sip ka dyan sa Tambayuda.